Good morning po at ngayon po ay Sunday at hari nawa no, magsama-sama patuloy tayo sa pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon at magkita-kita tayo mamaya rito sa tahanan po ng Diyos na nilaan po sa atin na tayo po'y malayang nakapagbibigay kaluguran po sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng ating pong mga pagdalo, ang ating pong pagbibigay pa salamat sa ating Panginoon, ang ating pong pagpupuri, pag-awit, pagsayaw kung kailangan, pagtalon, pag-celebrate po ng kagandahan ng ating Panginoon. Sometimes, sinasabi natin na kung minsan hindi tayo makapagbigay ng 100% na kagalakan ng papuri dahil minsan po ay tayo po ay dumadaan po sa tinatawag na mga problema, sitwasyon sa buhay na nakapagbibigay po sa atin ng tinatawag na pagpigil sa kalooban na mangyari po sa atin sa Diyos po na magmula. At kadalasan po ay ang ating pong mga pangangatwiran at nararamdaman at nagiging pananaw sa buhay ay hindi natin nabibigyan daan talaga ng gusto ang patuloy na paghahangad ng Diyos sa atin. Although sabi nga po, kakayanan naman po natin na mag-worry, maging anxious po tayo sa bawat bagay na nangyayari. Kaya naman po ang Philippus 4:6 and 7, pinapakita po rito na wag ho daw tayo maging anxious o mag-alala. Pag sabi yung anxious, usually, sometimes po pumapasok anxiety. Ibig sabihin, yung mentalidad natin, yung ating po mga kaisipan na tila parang hindi napapagod at palaging inuungkat po sa atin yung mga bagay na mangyayari at nagdudulot sa atin ng pangamba. Especially po pag nakikita natin ng mga sitwasyon na pinapakita naman sa atin buhay naman po tayo doon sa ganung bagay. Kaya lang dito, pinapakita po ng ating Diyos na meron po siyang utos. Huwag ho daw tayong mag-alala, mag-worry. Tapos daw po, ang maganda daw dito, dapat po, ibigay natin itong mga bagay na ito sa panalangin. Usually po, paano ba tayo nanalangin? Alam naman natin na sabi po ng Biblia na tayo po hindi marunong manalangin. Kaya naman meron tayong gabay, patnubay, ang banal na Espiritu. At kung lalapit po tayo sa Diyos, inihingi po ng Panginoon talaga yung total focus po talaga ng ating pong kaisipan at puso. Kasi kasadalan po, bagamat nagpapray po tayo, usually po, taliwas po doon sa gustong asahan ng Diyos sa atin na malayo pa rin yung isip natin na nananalangin po tayo at palagian nating binabanggit, binabandila o binabandera natin sa Panginoon yung mga bagay na kung saan po may problema tayo. At hindi natin ito mabitaw-bitawan dahil alam natin na naroon po yun. Kaya nga ang maganda rito mga kapatid, no? Sabi niya, huwag tayong mag-alala. Tanong ba't din tayo mag-aalala? Dahil unang-una po, binanggit naman ng Panginoon wala naman pong pagsubok o paghihirap na tayo daranas na kung saan ikababagsak po natin at hindi natin makakaya. Kundi bibigyan daw tayo ng solusyon o tagumpay doon sa mga bagay na kinakaharap natin. Kadalasan kasi, may mga pagkakataon sa buhay na yung mga instances na bumabandila sa isipan natin na lalo natin pinapalaki, lalo natin kinukuha po talaga na matinding hirap itong daranasin natin. Sa totoo naman po, lalo po ngayon, 100 na raw po ang krudo. Ang gas po ngayon na nakaraan, nabili namin, 1,000. Wala pa po doon yung tinatawag na pagsipa po ng mga bills po natin. Nandun naman po talaga yan. Pagmamahal ng mga bilihin.
at kung paano mo ibabudget kung meron ka pang budget. So lahat ng mga bagay na yan ay nariyan. Kaya nga lang po, ang utos sa atin ng Panginoon, wag mo tayo masyado daw buong puso natin at focus natin mapunta lamang sa pag-aalala. Kasi ang sa pinakamahirap po doon, yung mapapagod yung isip po natin, kaka-worry, kakaalala. Nakalagay din po sa Bible, wala naman pong worries o anxiety na pwede pong magpahaba ng buhay natin. Ibig po sabihin, pag yan po laging yan umuukil-kil sa isipan po natin, ang mangyayari po niyan ay iigsi na lang ang buhay natin. Kasi kung lagi tayong nag-aalala, nag-worry, yung function talaga ng maayos na kaisipan ay hindi natin nakukuha dahil ang pumupulbos po sa isip natin ay puro takot at pag-aalala. Kaya kahit na ano pang gawin po ng mga bagay na paliwanag po sa atin, nagiging sarado ang isipan po natin dahil nga po bumabandila po o nagbabarrier po yung takot, anxiety o worries po natin. Kaya nga ito, ang sabi ng Panginoon, prayer by supplication and thanksgiving. Ibig sabihin yung supplication po dito. Pag sinabi pong magpahayag tayo ng pagpapasalamat, para ho siyang dial po ng dati nung araw po TV, pinipihit. Channel 2, gano'n, pipihitin mo, tatama mo po doon yung pinaka button niya, itatapat niyo po yung pinaka-switch niya doon sa channel 2. Ngayon, sa ating buhay, sa isisipan po natin, yung pagbibigas natin ng thanksgiving, pagpuno natin ng papuri, pag-awit sa Panginoon, nag-change yung broadcast po ng isipan natin. At pagkatapos pag ginagawa po natin ito, papasok po yung peace of God, yung kapayapaan po ng Diyos, laban dun sa mga worries natin. Kaya ito ay magandang gawin po natin everyday. Ang sabi po ng Panginoon, kayo mga napapagal na nabibigat ang loob, lumapit kayo sa akin. Kasi ang Diyos po ay marunong, ang Diyos po ang may likha ng langit at lupa. Wala hong malaking problema na tayo po may kinakaharap ngayon kung ibibigay natin ito sa Diyos. Ang unang bibigay po natin mga kapatid, isip po natin Kasi ang isipang yan halos 1,000 po araw-araw ang pumapasok po diyan. Kaya nga dito may mga paliwanag sila na example na kumbaga po mayroon pong araw-araw na dumadapo o umaano sa isip natin ibon. Pero ang ano po daw doon, wag po natin siyang paitlogin sa loob ng ating pong isipan. O wag natin siyang bigyan puwang na dumihan po ang ating isip. Kundi bagkus bugawin natin, sawayin natin. Nang sa ganun po ay hindi naman natiling ganong bagay sa isipan po natin. Kung naniniwala po tayo sa ganong bagay, maganda na gawin natin ito. Kasi kung panay ang worries po natin doon sa mga bagay na nangyayari po, talagang wala na tayo magagawa. Kundi mag-isip na lang tayo na mag-isip, matakot na lang tayo na matakot, mawalan tayo ng pag-asa, mawalan tayo ng pananampalataya. Although hindi naman inaalis ng Diyos yung mga bagay na ganun, dahil kahit naman po may sinasabi sa Biblia, iningatan ko ang yung bigay sa akin, yung mga anak nga po, yung mga sumampalatay kay Kristo Jesus. Pero hindi ibig sabihin na inalis na tayo ng Diyos sa sanlibutan na nandito pa tayo. Kundi binibigyan tayo ng gabay, binibigyan tayo ng mga pag-iingat na kung saan po naroon po yung Diyos na lagi natin kasama. At sampalatayanan po natin yun. Lahat po ng bagay sa bundong ibabaw, may mga bagay na kuminsan sa akala natin walang solusyon. Sa Diyos po, lagi yan may solusyon. Kung may problema ka man, ang Diyos po ay lagi may solusyon. Sa panahon ito, makita natin na patuloy po tayong sikapin, na unahin po natin yung paglapit po sa Diyos kaysa po dun sa mga unahin natin yung pagharap po sa mga problema.
segunda na lang po yan eh. Mahirap po kasi yung unahin natin yung mga worries natin. Tapos ang gagawin po natin, gagawa tayo ng paraan kung paano natin matatanggal nito ng sarili nating kakayanan. Wala tayong kakayanan po sa ganoon. Although meron siguro mga instances na pwede nating gawin, pero yung the perfect will of God, hindi po natin makukuha yon, o yung tinatawag na God's will. Maaari po makuha natin permissive will, yung pinahintulutan na lang dahil ginusto mo na talaga yun. Kaya nga ho, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon kung ano man po ang kinakaharap natin ngayon bilang mamayan ng Pilipinas, bilang mamamayan po ng simbahan, bilang isang miyembro po ng pamilya. So ito po ang dapat natin laging gagawin. Lagi tayong lalapit sa Panginoon. Kung mayroong anxiety o anxiousness o worries na meron tayo, ay pag-pray natin. Sabi doon, anything lahat to ng bagay, ipag-pray po natin. And supplication, thanksgiving, ang ganda-ganda po nun. Kaya naman kung napapagod kayo, meron Diyos po na nagbibigay ng kapahingahan tunay. So patuloy nating ilapit sa Panginoon ang nangyayari po sa ating bansa, maging sa ating church, maging sa ating family. Sama-sama po natin, lagi natin sasama sa ating pong devotion, sa ating pong panalangin. Magandang umaga at marami pong salamat.